7:28 MPL pa rin. Tingin ko, aabot tayo ng 30 minutes. 30 minutes. Sabi Oy. naman, Jane, ikaw. Pwede, mga 7:58. 7:58. 30 minutes ka rin? Sige. Akala ko, kukumpita sana ako. Pero ito na naririnig na ulit natin ang sigaw ng ating mga kasama dito sa ating venue. This is the last and final game para sa RSG and Echo. Meron bang kakaiba sa emblem build or parang same lang? Parang kinakailangan makipagsabayan din ni Nats dito in terms of rotation. So nakikita naman natin na medyo i-compensate niya yon sa pag-pick up talaga ng mga pampabilis na emblem combinations dito. Kasi up against a Benedetta na napakabilis mag-rotate, kinakailangan mo rin ma-ensure na pagka nasa mga team fight na, nandun ka din para umalalay kasi may kinakailangan kayong source of additional crowd control ngayon. Na actually, medyo marami sa side ng RSG kung iisipin mo kasi naka-Guinevere Roam din sila. Pero mahirap yatang hulihin ang mga players ngayon ng Echo. Pampabilis at kunat din eh. True. Yung mga emblem na nakita natin. Itong Brave Smite na to, ito na ata yung go-to emblem ng lahat eh, no? Usually nakakita ko dyan, nakakatatlo, apat. Na Brave Smite, Oo, no? The Brave Smites sa isang team. So, kung gano'n ang laruan ng RSG, malamang gusto nilang makipagbalugbugan. Kasi yung Echo, ito yung type ng team na gusto nila, team fight eh. Magaling sobra sa team fight eh. So, tatapatan din nila na para makunat sila pag sa team fight. And by the way guys, sabay na nag-level 4 yung dalawang junglers natin. At like, kanina dito sa ating game na parang medyo merong isang nauuna. At iba naman yung pattern ngayon in terms of, let's say, rotation for both. Si Kuya Sanji ay nag-aantay na magpa-level 4 dito sa may XP lane. Okay. Habang nag-aantay siya mag-ganon, Akyon, level 4 na. Turtle naman. Ang unang babanatan ni Demon Kaito. Nandito na si Karurito. Karurito. Okay, kumagat si Demon Kaito. This time ay nakap na gagawin ng Benevere. But Aqua will take the first glance. Side for the ball. Wala pa Sanji makakuha ata. Wala pala nakuha Sanji doon. Habang naubos. Ngayon, ay, Sanji! ng Echo na palalim si Kuya mo Sanji. And RSG will take the triple kill. Napaganda pagpasok para dito sa RSG. 4-1 agad. Samahan mo ba ng pagong para dito sa ating laban. At dito na natin nakikita yung parang malang bouncer. Task Force, RSG, ang ating nakikita ngayon for this game. Hindi biro yung layering of skills na nangyari doon Na ngayon ay mukhang babalikan natin sa instant replay. Mukhang nauna doon, etong sina RTZ. Pero that surprise talaga, penalty zone, together with the spatial migration na nagmula doon sa dalawang talagang taga-engage, taga-setup ngayon ng side ng RSG. Kahit na na-isolate, medyo etong si Aqua, kasi hinahabol talaga siya doon kanina ni Sanji. Nagawa na nila talaga na ibuhos yung skills, bawasan dito yung mga miyembro ng Echo, at kailangan nilang talagang mag-ingat doon sa ganoong klaseng setup na manggagaling sa RSG. Kasi kung paulit-ulit na mangyayari yun, eto nga triple kill ni Demon kahit malaking problema na kasi parang lalong kukunat at lalo lang siyang sasakit. Oo, hindi rin na-burst ni Sanji si Aqua eh. Nabuhay may natirang katiking. Kakarampot. Oo. Kay Aqua, malambot. Well, tubig kasi siya eh. Ay. Oh, sa bagay. Parang... Tsaka meron siya nung defensive magic boots. Oo. So, kita mo na kanina na parang nakaabang din or prepared din yung RSG dun sa threat ng Echo for this game. At si Kuya Nats ay maingat din. Isipin mo, ginagamit niya yung first kill niya para lang ma-face check. Nandito pa si 4D or nandito ba si Sanji? Ako yung naka-ready if ever dun sa bottom lane. Itong laban na to, pansin ko lang malalaman mo kailan ang round 1, round 2 eh. So round 1 ang nanalo RSG, Turtle yun. Ito, 30 seconds, round 2 na mamaya. Magkakakitaan na round 2. Fight. Sakit. Ganda nung an-eye for an-eye. Oo, Sanford na gumagalaw-galawan. Pero magkakarikulan lang muna ata. Ito na, totoo yung sinabi naman Jin pagdating dito sa dalawang teams natin, more on objectives lang talaga nakikita. So parang more on focus. Pwede force nila dito na sabihin na natin na pauwiin muna or yung poke nila ay talagang ultra poke na mapapauwi ka. Pero 3 seconds bago mag-spawn. At nag-spawn na nga po ang ating pagong. Here we go. Round 2. Kailangan sobrang ingat yata. May mga naman sila, multiple petrify spells para dito sa Echo kapag na-timingan nila, especially yung mga magsisimula. Pero ngayon ay medyo nagtatago rin muna. Oh! Pwede pala yun! What a space jump flicker combo! At si Sanji ang unang mawawala. Light! Giving the light! Pero merong knockups na gagawin this time ang Echo. Pero bumabanat lang. Sinako, say is the way. Habang sinasabi naman natin true damage si Benny Cutie, sinasalo niya lahat ng mga speedy light wheel. But Nats will still pump that passive. Kaya goods na goods pa rin siya. 2 heroes will fall down para sa ng Echo. Isa para sa side ng RSG.
Napagandang teamfight para sa ating dalawang koponan. Sino ba talaga lumamang? Sinong naging mas magkaroon ng magandang play para dito sa dalawa? Clearly, RSG nakakuha doon ng 2 kills at mukhang yung pinakaunang tapang o engage na naman na nakita natin sa kanila, pinangunahan na naman ni Light. Okay. Kaso eto, Pero Sanji daw, finally, nanggigil kay Aqua. Nakakuha siya ng kill. Light, Psycho Ball. Okay, tamang koto lang. RTZ, palit gulong. Walang mangyayari. Poke lang muna. Then again, yung combo pala ng Guinevere, pwede pala yun. Oh, yung Space Jump Flicker. O yung biglang parang space jam. Oh, Space Jump. Oo, biglang nag-shoot. Dito si Kuya Light. And I take note guys that ito yung nagiging strength ng RSG actually kahit mga game number 1, game number 2, actually for both teams, kagalingan talaga mag-initiate. oh, Kung sino talagang mas maganda ang initiation, malamang ay lalamang sa teamfight. Kung sino maganda initiation, siyang initiator. Tama! ay oo naman. Yun na yun eh. Yun na talaga ata yung essence ng ating nakikitang laban this time. At kapag ako nga yung gumagawa ng spatial migration flicker para nasa stuck sa area yung Guinevere ko, hindi ko alam kung paano talaga napupull off yun. Pero kasi Medyo mahirap i-pull up yun. Mahirap din ata mag-survive doon sa onslaught in the top lane by Carl TZ and Benny Cutie. Tsaka grabe respeto by the way dito ng echo dun sa kay Kosea kasi bumili agad ng blade armor si Kuya Carl TZ, si Carl Lito. Oo. Basta, dun sa moment na yon. So 4-6 ang ating score, lamang ang RSG at ito na naman, round 3. Dahil magkakatagpuan na naman ang ating dalawang koponan dito sa next na objective. grabe mag-ano na talaga tayo. Makakailang round ba? O diba, round 3? Oo, ayan na. Ngayon, may makukuha naman na vision sa pamamagitan nga ng skills na meron dito si Aqua. Kaya medyo aware ang RSG sa kung nasaan yung mga kalaban. Pero makukunat ito, humaharap, tinatapangan din. Mukhang ready rin ilaban ng Echo yung turtle na to. Ready to fight ang dalawang koponan na to ha. Okay, Misa has popped by Demon Kaito. Echo. Okay. Alright, kinagat ngayon si Carlito pero ako mga kalasit ng turtle. Si JB ang mananakot ni Star Blazing Duet parang ko. Sa ibinaman natin si JB nasa likod naman Sanji. Sanji gumugusto. Si JB ay mawawala. Aqua will survive pa rin. Habang si Benny Cutie mga mag-phantom step out. Buhay ang kumunan ng RSG. Walang number si Sanji. Dahil tatlo na wala sa side ng Orcas. 2.3 kay ang kalamangan ng mga Raiders. RSG again, Task Force RSG, dire-diretso lang pa nakakita ng pwedeng patayin against Echo at ang ganda ng layering of skills nung moment na yun. Yun talaga, layering is the word na kinakailangan nating tignan para dito sa nagiging laruan ng RSG. And throughout this entire 8 minutes pa lang na laban, na ngayon naman, pinangunahan kasi ni Demon Kite. So nung siya lang dito nas-welcome at nakahanap sila ng mga taong lumabas na tinalunan ng penalty zone, na tinalunan ng facial migration, literal na pahirapan gumalaw para dito sa side ng Echo. At nakita naman natin na despite it being an opportunity para kay Benny Cutie na talaga maka-free hit or even para kay Sanford na makahanap ng targets, the mere fact na ang ganda rin nung nagiging alalay at nagiging bantay sa isa't isa, as well as yung kakulangan pa nila sa items para maka-burst down ng mga nahanap nila, medyo nagiging disadvantage yun para sa Echo. Kaya naman ang RSG ngayon, talagang nagra-ramp up lang yung pacing para dito sa kanilang kupunan. Inuunti-unti na nilang paliitin ng sobra yung mapa ng Echo. Kulang yung burst no? Oo. In layman's term parang Kulang burst? ilang Kulang pa? ilang beses nag-attempt si Kuya mo Sanji kay Kuya Aqua Oh, Pero ang ginagawa kasi ni Aqua, nagiging nagiging malatubig siya, pumapasok siya dun sa loob ng bato. Ayun, sakto. Parang ganyan din ba yung kulay ni Agua Bendita? Oo, ganyan din. Pagpasok niya dun sa bato, nauuntog si Sanji. Ganon yung combo kasi di ba pag Gusion ka, Ayaw nga. habulin mo. So pag gumabol yung Gusion, nasa bato si Aqua. Hindi niya napupuntahan. Uuntog si Sanji. Oo, so, kaya pala kanina din, parang nga nakita natin kanina si Sanji na medyo gusto niyang patayin si Kuya Aqua Kaso napapalibutan na siya ng mga players dito ng RSG. And again, RSG, grabe yung composure. Actually, pagdating doon sa mga team fights at again, itong dalawang teams natin ay talagang rivals na pagdating doon sa kanilang jungling or objective taking sa mga junglers. Pero lahat ng mga players nagpapakilang ilas ngayon. Astral Echo ay pinapal na vision. Ito na naman Space Shop knock-up. At ayun yung ultimate. Carlito namumula. Carlito mawawala. Light will take the last hit. Nandito na sila G. Mapula pa. Pero naku, hindi tumama yung first kill. Pero makakalasin Sanford. At ito na naman. Washin mula kay Benny Cutie ang bagyo. Sanford harap. Sinas makakapag-flicker out. True damage is real. Masakit ang katotohanan. Sabi ni Benny Cutie. 1-2. At finally, nagwagi ng team fight ang kupunan ng mga Orcas.
Kasasabi lang natin kanina na grabe yung composure ng RSG pero kakaibang Ayun na! composure din. Op! Ang pinakita dito ng Echo at Lukat Sanji, naka-ready na naman. Kailangan hanapin dito si Aqua. Ay, nako, Sanji! Matatama mo siya dito, mga ka-alpha. Sila yung naman ngayon Nepolado. Aqua, okay. Star Shatter, tatama ng baka. 10-6. Nang gigigil si kuya mo, Sanji. Ramdam na ramdam mo si Kuya Grabe. Sanji. May gigil eh. Oo, kailangan ng respetuhin ngayon yung capabilities ng Echo na makabalik dito sa laban kasi nanalo sila doon sa naging teamfight na yon. Partida, hindi pa sobrang kumonekta doon yung combo netong si Sanji nung tinry niyang hanapin. Etong si Kusei on the Claude na saktong-sakto bumi-MI sa harapan niya at naglakad ng kaunti. So nagawan ng paraan doon ng Echo na talagang kahit papaano ay madepensahan nito, mapaliit yung agwat. Tinitignan natin ngayon, nasa halos 3K na lang ang kalamangan ng RSG kontra sa kanila. Pero this still will be an opportunity for them to actually take the Reds as nakikita naman natin ngayon. Mukhang gusto nila talagang umangat. Ayun. Kaya dedepensa muna ang Echo pero masaspatan silang lahat. Si Kuya Aqua nag-build pa ng Winter Truncheon para hindi siya dito ma-burst ni Sanji. Kasi nakita din na mayroong mga lumilikod anytime eh. Kailangan maging maingat mapagmatsyag at lahat ng mga pwedeng maramdaman. Oo. Kailangan nakatuto ka kung ikaw ang RSG at Echo. Siya tina-target eh, no? Alam natin ang kumbaga ang Yami Yugi at Seto Kaiba dito, si Demon Kite at saka si Carlito. Pero hindi natin alam, may mga side Side quest. side characters na si It's Aqua versus Sanji eh. Tapos si Benny tsaka si Kosei, preheat na lang sa Getty, pwede na yun. Pero yung patintero na laban, Aqua and Sanji. Oo, doon talaga umikot yung story natin. Parang ano na lang eh, pagalingan ka na lang pumosisyon. At pagalingan ko sino una makaburst. At kung ikaw yung teammate ng dalawang players na yon, as much as possible, gusto mo mabilis din yung backup. Oo eh. Mabilis pa rin eh. Mabilis parehas eh. Mabilis parehas eh. Feeling ko, alam nyo, game, ano na natin to, best of 5. Best of 5 muna to kung pwede. Kaso hindi, magbabadbit sa atin yung yung broad. Oo nga Best pala, of 3 lang pala. sinulat Best of nila 3 lang, eh. best of 3. Tsaka yung graphic artist natin, na-ready niya na yan eh. Oo nga pala, apat na guhit lang yung para doon sa series nga pala. Wala sa plano, wala pa. Mababadbit yung graphic artist natin si Arvin sa inyo eh. Ano na to? Round 4 na ba tayo? Round 5. Oh. Round 5 next doon sa Lord. Eh, grabe naman kasi week 2 pa lang tayo pero pang best of 5 na nga ang pinapakitang laro Best in the dito world. ng ating mga players or ng mga teams natin sa MPL Philippines. Kakapick up pa lang din ni Benny ng kanyang Malefic Roar na kung isipin mo ay siguro mas magiging kampante na rin silang lumaban dito. Pero also ipo-point out natin na yun na nga may Winter Truncheon na nahihawakan dito si Aqua. So medyo kailangan maging maingat din dito ni Sanji kung sobrang lalaliman man niya o i-attempt na i-take out kasi pwedeng ma-punish lang din siya later on. Pero conceal! Okay, bumabanat na lang ngayon si Kosei. Pero meron na naman nakap na gagawin dito si Light. Ito na yung blazing doing ni Kosei. Sino makakuha ng Lord na to? Mabubuhay na naman si Aqua. Demon Kite will take down. Sanford mo take down Kosei. Habang si Demon Kite maiiwan dito, maiiwan din sila Carl. 3-4-2 situation. Dumurong Kira para kay Benny Cutie. At meron pa minion wave din sa may middle lane. No? Unti-unting i-hit dito ni Benny Cutie kasama ni Carl TZ. Sanji. At masira na ngayon Torre dyan. Si Sanji naghahanap. Aqua, nasaan ka na? Dito na, May! Iba na dito yung ginagawang pagtapang o pagtyaga ng Echo sa mga paulit-ulit sana natin sinasabi na nakakatakot na layering dito ng RSG. Pero nung moment na yun, na parang nakita natin, kita po sa follow-up, nagawa nila talagang mas tapangan at makikita natin yun in a bit dito sa ating fast replay. Ayan. Sobrang nagawa na naman tayo pakitaan doon ng Si Echo ng Sanford. panalo. Nauna na naman ang RSG doon kung iisipin mo eh. Ay, Pero grabe. kung napakaganda nung Oo. pagkakalatag din nung Petrify, hindi na nila pinatapos doon yung follow-up na damage na mula nga rin dito kay Kusei. And all in all, Echo doon, sila na naman ngayon ang umaangat at nagpapabalit ng mapa, bumabawi sa RSG. At sobrang layo pala ni Benny Cutie kanina. Yung bagyo, parang papunta pa lang. Oo, ramdam Kaya ko rin. ang ganda ng pwesto niya. Oh, kakaibang pag-aabang ginawa dito ng Echo. Tsaka ganun ginagawa dito ng Sansan Duo. Take note na pares na divers. Si Sanji pwede maka-instant kill. Si Sanford ganun din. Parang hinahanap lang nila si Kosei. But for RSG, actually para sa ating dalawang teams, ano na to eh, paulit-ulit. Cliché na to guys. Sasabihin lang namin ulit, napagandahan na lang talaga to ng follow-up. Dahil Oo, talagang high level of MLBB yung nakikita natin for both teams. Pero masasabi ko talaga, Benny Cutie right now, we're talking about Sanji early. Atin fight 2. And we're back para Ayan, sa ating 15-minute game time. At totoo nga, ang sinasabi dito ni Manjin para sa ating game at tila'y walang
kukurap, walang gagalaw muna dahil 58 seconds, 57 actually may kita na naman natin. Round 6 na, tama. Round 6 na para sa game natin. Kasi objective talaga eh. RSG tsaka Echo ba naman yung naglalaban eh. Oo. Tingnan natin kung ano yung next na pwedeng mangyari kasi 43 seconds. Woo! Magkakaroon na ng anong round na ba to? Oo. Round 6, Tayo- round 6. Kung ano mang round to, kumpleto rin yung kanilang battle spells and halos lahat ng kanilang mga resources. So, medyo ito yata yung literal na magiging definition ng ating balugbugan, balagbagan na nalaban para dito kasi in 23 seconds, magkakakitaan na sila unless meron tayong makita na maging successful na play on the other side of the map kasi magkakasama yata sila dito sa top. May Winter Truncheon na rin si Sanji Oo, so yung head-to-head natin kanina, parehas na. na may Winter Truncheon. Pero ito, sino ba ang, diba, Echo ka, sino man target mo sa RSG? Kung RSG ka, sino bang target mo sa Echo? Hirap no, late game na kasi eh. Kung ako target ko si Benny, kailangan mawala si Benny kung ako RSG. Oh. Tapos Aqua pa rin ako kung ako yung Echo. Kung ako si Sanji, Aqua pa rin kasi ang dami niya nabibigay lalo na yung wave clear. Yes. At saka yung yung vision, Oo. ika the Astral Echo. So ito na round 6 na to guys. Here we go. Round 6 na to. Lito Wanderer yung ating round girl. Round 6. Round 6 na sabi niya. Eto na, okay. Ang hirap nito. Ang dami mong nakaredy. Yung Purify mo nandiyan din naman. Pero, Alright. I mean, Petrify. Okay, bumabanat lang si Benny Cutie, hindi niya pa pinap. Here we go. Kalahati na lang yung buhay dito ng Lord. Okay. Manggagaling sa likod if ever dito si Light Pero hindi nagpapakita si JP tsaka si Benny Cutie. Kita din nila si Sanford. Si Sanford nag-def. Ay, naabangan nila yung yung RSG, naabangan nila yung purple. Hero Naabangan pa si yata. Sanford dito. Nambibait na si Demon Kaito. Oh, Nuts, hindi to dead. kakaibang ML na to guys. Knock up. Kakaibang ML. Nagkakitaan lang ang mag-besties, Demon Kite at saka si Carl TZ, pero sumasali si Nuts. Okay, nandito na si Carl TZ. Actually, okay. Okay, reset lang muna. Reset. Time out! Substitution! Joke lang. 17 minutes Oh. guys, pero parang inaabangan kasi sabi dito nila Jose, kukuha yan ng buff, pwede kasi pumasok anytime si Light. At saka, crucial tong pwesto na to, yung sa may git, yung mga bush na yan. Yan, bush. yung Infinix buff. Ay, nakita! Na revealing area. The revealing area, nagpailaw. Okay, knock up. Lord, tignan natin. Kalmado ang dalawang kupunan. 2 minutes na tayong nagdaldalan. At saka, ito na, parang, napanood ko na to 18 minutes. Kanina. Panood ko na to. Sabi natin, 30 minutes, di ba? Oo. Why not? Primetime MLBB, di ba? Nag-ain pa lang si ate. Umalis na doon yung dalawang players ng RSG ngayon. Reset na ulit. Reset na muna ulit. Tapos yung Lord, saan nga ba to patungo? Medyo naangat na ni Sanford din yung wave doon sa kabila na mukhang siya rin pipiliing puntiryahin na lang din ngayon ng RSG. So, magkalayo na namang parte ng mapa ang medyo sinistayan ng ating magkabilang kupunan pero sinisimulan na naman ng Echo yung Lord at nakakalahati na. Igugo ata. Totoo na to. Ito na yun. Ito na yata. This is it, Pansit. Di Yung mo Lord. sure. Bad beats na yung Lord. 15K. Para sa Lord. Aqua, Astral Echo, okay, knock up. Carlito kalate ang buhay. Binabanatan niya na Nuts. Okay, penalty zone. Tuti, tatamaan si Benny Cutie para makapag-phantom step out si Benny Cutie habang sinalight binabanatan yung Lord. Ito na dito na welcome para kay Demon Kite. Tama si Demon Kite kaya makakuha ng retribution. Winter Truncheon para kay Aqua dito. Benny Cutie. Pero Benny Cutie ang bagyo! Ay, bumababanat! Doon sa bandang likod! Benny Cutie with a true damage PD Light Wheel. Nakuha man ng RSG yung Lord. Nasa Echo naman ang uling alakhak in terms of team fight. 37 seconds, 33 seconds bago mabuhay dito mga players ng RSG. Dalawa lang natitira. Nandiyan si Kusei. Wala blazing to it by the way sa depensahan agad. Yung Lord. Sanji! Huli ka, Betchin! At doon, nakabawi si Sanji with the Shadow Blade Slaughters and Hunt as one! Ang sigaw ng mga Orcas! Uy, mga minion! Ang layo ng minion! Uy, at yan nakita natin ang mga bangkay ng RSG as Echo will take away this series! Tinignan, kaliwa kanan, taas baba, wala nang dead depensa.
Sabi ng Echo dito, isang team fight lang mga boss, isang team fight lang mga sir. At dahil dyan, napaganda pa nga at sila nanalo para dito sa ating serye.